Magandang araw po ng Miyerkules mga kababayan, October 16 na po, 2024. Narito na po ang ating latest weather update. Pero bago ho yan, huwag niyo po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa ating mga susunod po na latest weather update. Kaibigan, sa kasalukuyan po ay wala po tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas po ng Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin tayong nakakaranas ng malawakang pag-ulan na malakas at may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Especially po kahapon ang Metro Manila at ilang parte ng Luzon kasama ng Visayas area ay nakaranas po ng pabugso-bugso at malawakang malakas na pag-ulat mga kaibigan. Hindi po yun dahil sa bagyo, yun po dahil sa mga localized thunderstorm. So mamaya tatalakayin po natin yan. Ngayon din po inaasahan na ang pagpasok nga po by next week nito nga pong northeast monsoon or hanging amihan. Ito po yung malamig na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So maging handa na lamang tayo mga kaibigan, yung ating mga panglamig, pangginaw, at yung mga gigising ng umaga, maghanda po kayo dahil magiging mas malamig na po ang ating panahon sa mga susunod po na mga araw. So talakayin na natin mga kaibigan na now po, mga kumpol ng kaulapan or cloud cluster po nararanasan or natin nakikita at monitor sa ilang bahagi ng ating bansa. Hindi po yung bagyo, bagkus mga thunderstorm po yan. So ngayong araw mga kaibigan, apektado pa rin po tayo na ang tinatawag nga po natin na easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kasama rin po dyan ang mga localized thunderstorm. So forecast weather condition sa area po ng Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte, asahan natin ang masungit at maulap na kalangitan ngayong araw po na ito dahil po yan sa easterlies. So bandang hapon at sa gabi, meron po mga mahina hanggang sa posibleng malakas na may kasamang pagkulog at pagkidlat na pag-ulan mga kaibigan ang ating imomonitor at babantayan dahil po yan sa easterlies. Yung mababang lugar po dyan sa mga lugar na aking nabanggit, mag-ingat po kayo sa banta po ng landslide at ng mga pagbabaha mga kaibigan. Sa area po ng Metro Manila, ilat bahagi po ng Luzon kasama ng Eastern Visayas, tulad ng aking sinasabi, asahan din natin ang fair weather pero medyo magiging masungit or maulap pang kalangitan dahil nga po sa mga localized thunderstorm at etong easterlies or yung mainit na ng hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko ang posibleng magpapaulan dyan. So binabalaan tayo sa posibleng banta ng pagbabaha doon nga po sa mababang lugar kapag merong mga biglaang malalakas na pag-ulan. So mas maganda maglinis tayo ng mga bakura natin, mga basura linisin natin para hindi po yan babara sa mga kanal in case magkaroon ng napakalakas na biglaang pag-ulan dahil po sa mga localized thunderstorm. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko po nabanggit ay patuloy din po makakaranas ng malawakang pag-ulan dahil po sa mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, marami nagtatanong, localized thunderstorm lang daw pero bakit ang lakas ng epekto at talagang humahagupit pa minsan, may kasamang malakas na hangin, pagkulog at pagkidlat. Usually hindi naman po talaga ganyan ang localized thunderstorm mga kaibigan, umuulan lamang yan or nagbibigay ng malawakang at malakas na pag-ulan na tumatagal minsan isang oras na po. Pero dahil nga po papasok po ang hanging amihan or eto sinasabi natin northeast monsoon, nagkakaroon po ng reaction yan. Ito nga pong easterlies, yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, saka yung pagpasok po ng malamig na hangin, yung northeasterly wind blow. So dahil po doon nagkakaroon ng reaction kaya mas lumalakas po yung mga localized thunderstorm na akala natin ay mas malakas pa talaga sa bagyo minsan yung kanilang pag-uulan. So mas maganda nakahanda na lamang tayo, yung mga jacket kapote natin paghapon ating gamitin yan, importante yan, o kaya dali natin lagi, especially mga nagmomotor po, importante po yan. So yung pagpasok po ng northeast monsoon mga kaibigan by next week, inaasahan na idedeklara na po yan ng Pag-asa mga kaibigan, at dahil nga po mas magiging malamig ito nga pong papalapit na Nobyembre, inaasahan bago din matapos itong buwan ng Oktubre ay posibleng may mga bagyo na pumasok sa ating bansa sa ilang araw o mga huling araw po ng Oktubre mga kaibigan. So maging handa tayo. Upon checking din po sa ating pinaka-advanced weather forecast within the next 2 weeks ay may mga tsansa na mga banta ng mga bagyo ng posibleng mabuo. At dahil nga po amihan season tayo, hindi po ganun kadami ang mga bagyong pumapasok po sa ating bansa.
Usually mga kaibigan, kapag kaamihan season ay malimit lamang, no? Minsan sa isang buwan, 1 hanggang 2 bagyo lamang ang pumapasok sa ating bansa. Unlike po sa habagat season, minsan talaga nasa 4 hanggang 5 bagyo ang pumapasok, pero may hina lamang ng mga bagyo yun mga kaibigan. Minsan yung 4 hanggang 5 bagyo ay dumadaan lang yan sa ating bansa. Ito pong sa amihan season mga kaibigan, dahil nga po malimit ang bagyo, 1 hanggang 2 lang ang pumapasok sa atin, asahan po natin na medyo malalakas po ito. So bakit malimit ang bagyo mga kaibigan kapag kaamihan season mga kaibigan, kapag merong northeast monsoon? Pinipigilan po kasi niya yung pagpasok ng mga bagyo, no? Or talagang nalilimitahan po yung pagbuo ng mga cloud cluster, dahil kapag kaamihan or northeast monsoon po ang meron, no, ay malimit lamang o bibihira yung mga bagyo. Hindi po sila nabubuhay o hindi nabubuhay yung mga cloud cluster pag malamig po ang panahon. Unlike po kasi pagkahabagat season, medyo mainit po kasi yon, mabilis mabuo ang mga bagyo or mga cloud cluster sa loob at labas ng ating bansa. So inaasahan natin mga kaibigan ngayong hapon ay magiging masama ang panahon, no, dahil sa mga localized thunderstorm. So wag magtaka, wag kayo tanong ng tanong mga kaibigan, dahil nga po ayon sa ating update, wala tayong namomonitor na anumang bagyo, pero mga localized thunderstorm ang papaulan sa atin ngayong araw po ng Miyerkules mga kaibigan. So yun lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. So manatili po tayo nakalike at nakasubscribe sa ating YouTube channel para lagi po kayong ma-update sa lagay ng panahon. Maraming salamat at magandang umaga mga kababayan.